Nakatayo ako ngayon sa harapan ng simbahan. Kausap ko ang isa sa mga investors ng negosyo ko sa Manila. Medyo napapahaba na nga ang usapan naming dalawa. Binalikan ko si Vera sa kwarto niya. Naabutan ko siyang pinapatulog sa Alden sa kandungan nito. Tulog na ba ang bata? Oo, tulog na siya. Napagod siguro maglaro ng puzzle kanina. Akin na ang bata. Doon ko pahihigayin sa sofa para komportable ang tulog niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na ako. Mahina ang resistensya ng katawan mo, kaya nagkakasakit ka. Mas mabuti kumain ka sa tamang oras. Kumain ka ng gulay dahil masusustansya mga yun. Salamat, Damian. Umupo ako sa harapan niya at nakatingin lang ako ng diretso sa mukha niya. Medyo maputla ka. Ha? Ganun ba? Joke lang. Bigla niya akong hinampas sa balikat. Aray, ang sakit naman. Ikaw kasi puro ka biro dyan. Totoo bang narinig ko kanina, Vera? Gusto mo ako? Namilog ang mata kong nakatingin sa kanya. Hindi. Gusto lang kita maging kaibigan. Akala ko ano na, pero okay lang sa akin. At handa naman ako maghintay kung kailan. Are you willing to wait? Oo naman. Handa ako maghintay, Vera. Kung may magustuhan kang iba, wala na akong magagawa. That's your decision. And nire-respeto ko yun. Ano ba nagustuhan mo sa akin, Damian? Hindi ko alam. Hindi ko hinihiling na magustuhan mo rin ako. Nasa sayo na yan kung gugustuhin mo rin ako, Vera. Walang dahilan kung bakit gusto kita eh. Wala akong makuhang rason. Walang paano, walang pero. Basta, sinasabi lang ng puso kong gusto kita. Tingnan mo ako ng maigi. Hindi ako maganda. Hindi ako mayaman. Matigas ang ulo ko minsan. Marami akong insecurities sa katawan. Pero, bakit ako? Hindi ko talaga alam, Vera. Basta, masaya lang ako nakikita ka araw-araw sa rancho. Kapag kasama kita, mayaman ako. Kasi mahirap kapag wala ka. Puro ka talaga biro, Damian. I'm not joking around you, Vera. Seryoso ako sa bawat binibigkas ng bibig ko. Pag-isipan mo na mabuti. Sabi ng doktor, okay naman daw ang pakiramdam ni Vera. Kaya agad kaming lumabas ng hospital. Tita, sasamahan mo ba ako ngayon sa school? Kasi sabi ni teacher, ngayon niya ibibigay ang card namin. Saad ni Alden. Oo naman, sasamahan kita. Inayos ko ang bag niya. Tita Vera, namiss ko na po si Daddy Nico. May balita na po ba kayo saan na ang daddy ko? Patay na si Kuya Nico. At kaya ko bang sabihin yun kay Alden? May karapatan siyang alamin ang tungkol sa ama niya. Alam ko kapag nalaman niya ang buong katotohanan, masasaktan siya ng sobra-sobra. Dahil nga ama niya yun. I'm sorry, Alden, pero wala pa akong balita sa daddy mo. Ganun po ba? Alam mo, Tita Vera, miss ko na si Mommy. Kapag nakikita kita, parang nakikita ko na rin sa'yo si Mommy. Parehas kayo ng ugali, mabait at mapagmahal. Tita, pwede po bang ikaw na lang ang Mommy ko? Kahit hindi mo man hilingin sa akin yan, handa akong maging Mommy mo, Alden. Dahil mahal na mahal kita. Thank you, Tita Vera. Ayusan na kita, baka malate ka pa sa school. Sure, Tita. Hinatid ni Maxim si Alden sa school. At mamaya na ako pupunta sa school para kunin ang kanyang class card. Damian, nagtatanong na ang bata kung nakita na natin ang daddy niya. Anong sinabi mo sa kanya? Wala. Ang sinabi ko, wala pa akong balita kung nasan ang dad niya. Naawa ko sa bata at hinahanap niya ang kanyang ama. Same to you. Naawa ako kay Alden. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanyang wala na ang daddy niya. So, anong plano mo ngayon? Sa tamang panahon, malalaman niya ang buong katotohanan. Okay. Vera, are you free today? Bakit mo naitanong? May dahilan ako kaya tinatanong kita, Vera. So, are you free today? Wala naman akong gagawin ngayong araw. Mamayang hapon, pupuntahan ko si Alden sa school. Sakto. Mag-date tayong dalawa. Bigla akong nabulunan sa sinabi niya. Ha? As in, mag-date talaga? Ano bang iniisip mong date? Huwag ka masyadong green-minded, Vera. Mag-date tayong dalawa. Mamasyal tayo sa magandang lugar dito. Pwede naman sa mall. Manood ng sine. O kaya mag-arcade tayong dalawa. Biglaan kasi ang plano mo eh. Pero pwede naman. Maghanda ka na. Mag-date tayong dalawa.
Naningkit ang mga mata niya. Ano kaya ang susuotin ko? Hindi naman ako mahilig magsuot ng dress, kaya casual na lang ang susuotin ko. Simpleng blouse at pants. Sinuklay ko ang buhok ko at tinali ko yon. Konting pahid ng lipstick at pulbo lang. Hindi ako mahilig sa makeup, kaya okay na ang eyes ko. Lumabas ako sa kwarto at nakita ko si Damiang nakatayo sa labas ng bahay. Let's go, Vera! Tara. Binuhay niya ang makina at napahawak ako ng mahigpit sa seatbelt. Ito ang first time na makipag-date ako sa asawa ng kapatid ng ate ko. Naalala ko dati. Kay sarap pagmasdan ng iba't ibang kulay ng mga bulaklak na nakadecorate sa harap ng altar. Ang ganda sa loob ng simbahan. At ang masasabi ko, magarbo ang kasal ni Ate Elise. Otomatiko akong tumingin sa unahan ng aking kinaupuan at nakita ko ang isang grupo ng mga kalalakihan. Lahat sila gwapo, maputi, matangkad, mayaman at higit sa lahat, malalakas ang appeal sa babae. Naku, Bes! Mabuti na lang niyaya mo ko na sumama sa kasal ng ate mo. Marami palang gwapo dito. Kinikilig na sabi ni Nika. Loka, ang landi mo, Bes. Ang hilig mo talaga sa gwapo. Hindi ka pa rin nagbabago. Naman! Sa ating mga babae, natural lang talaga ang humahanga sa gwapo. Bakit ikaw? Hindi ka ba humahanga sa gwapo katulad ng nasa harapan natin ngayon? Humahanga rin pero hindi katulad sa'yo. Ang gwapo talaga ng magpipinsan, ano? Kinikilig na sambit ni Joy at akala ko ba hindi siya mahilig sa mga gwapo. Kinakain niya ang sinasabi niya ngayon. Uy, Vera! Bakit bigla kang nawalan ng kibo dyan? Hindi ka ba humahanga sa mga magpipinsan? Tanong ni Nika. Hindi. Sagot ko. Sila ang tipo ng lalaking hindi marunong magmahal. Para sa kanila, ang babae ay laruan lamang. Pagkatapos pagsawaan, tinatapon na lang basta-basta. Sila yung mga hindi nakokontento. Ang gusto, tikman ang iba't ibang putahe. Kilala ko ang isa sa kanila, si Damian Reyes. Ang lakas ng simoy ng hangin. At natigilan ako bigla nang makita ko si Damian. At kaharap ang isang babaeng maganda at maputi. Damian, bakit mo ba ako iniiwasan? Dahil gusto ko. Pagkatapos kong isurrender sa'yo kagabi, ang buong pagkatao ko. Napaawang ang bibig ko sa aking narinig. Totoo bang may nangyari sa kanila ng babaeng yun? Grabe naman, binigay niya agad ang pagkababae niya sa laking yun. I'm sorry, I'm drunk last night, kaya hindi ko alam ang mga nangyari sa ating kagabi. Kalimutan mo na yon. Ikaw ang unang humalik sa akin sa bar, right? You kissed me habang nasa dance floor. I'm sorry, that was accident last night, between you and me. Sa nangyari sa atin, hindi ako interesado doon. Isang malakas na sampal sa pisngi ang natanggap nito mula sa babaeng yun. Iniinsulto mo ba ako, Damian? Pues hindi rin ako interesado sa tulad mong walang puso. Buti nga sa'yo. Ang bilis sa karma mo. Ang sama talaga ng ugali at pagkatapos niya pagsawaan ng babaeng yun sa kama. Kilala niya lang ang babae sa kama. Pagkatapos pagsawaan, iiwan lang sa ere. Ibang klase ka. Ate, congrats sa kasal mo. Uwi na ako, bigla ako nawalan ng gana. Vera naman, today's my wedding day. Tapos iiwanan mo ako agad? May problema ka ba? Medyo pagod na ako, ate. Kita na lang tayo bukas. Pupuntahan kita sa bahay mo. Hindi na kita mapilit. Okay, you just leave na. See you tomorrow, sister. I'm sorry na. Hindi na kita masasamahan ng matagal kasi, ate. Pagod talaga ako eh. Okay, naunawaan na kita. She kissed my cheek. Lumabas ako sa venue nang may humawak sa braso ko. Ganun na lang pagkagulat ko nang makita ang taong may hawak sa braso ko. Si Damian Reyes. Ano ba? Bakit mo ko hinahawakan? Alam ko narinig mo lahat ng pinag-usapan namin ng babaeng yun, di ba? So kung narinig ko lahat, hindi naman ako interesado sa pinag-usapan yung dalawa. Big deal ba talaga sa'yo na narinig ko? Ang pinakayo ko sa lahat, nakikinig na may usapan ng iba. Anong narinig mo kanina? Excuse me, wala akong narinig. Kung ano man narinig ko, kalimutan mo na. I have to go now. Big deal ba talaga sa kanya yon? So kung narinig ko lahat, wala naman akong pakialam sa kanilang dalawa. Kahit na tapusin pa nila ang buhay nila. Kapatid mo ba si Elise? Bakit mo natanong? Interesado ka bang malaman, ha? Yeah, I'm interested. Kanina pa kita napapansin sa loob ng simbahang nakatingin sa akin. May gusto ka ba sa akin? Wala akong gusto sa'yo. Mahiya ka naman sa paratang mo sa akin na walang katotohanan. Aminin mo na, wala namang masama. In your dreams, wala akong gusto sa'yo.
Simula ulo hanggang paa, sinusuka kita. Matapang ka. Hindi ako papatalo sa'yo, Damian Reyes. Ikaw ang taong walang puso, walang utak. Ang utak mo nasa talampakan mo. Oh, ano bang ginawa kong kasalanan sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan sa akin? Tinatanong mo pa. Ang ayaw ko sa'yo, yung nananakit ka ng damdamin ng feeling ng mga babae. Oo, tama ako. Para sa'yo ang babae, laruan mo lang. Pagkatapos pagsawaan, tinatapon mo lang, di ba? Huwag ka magsalita ng ganyan dahil hindi mo ako kilala. Aray! Aray, ang sakit ha! Bitawan mo nga ako! Nakakasakit na talaga siya. Mas lalong naging seryoso ang mga binibigyan niyang tingin sa akin. Vera Saret, hindi to ang unang pakikita nating dalawa. Sa susunod na makita kita sa paningin ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Banta niya na kinagulat ko ng sobra. Biglang bumagsak ang luha ko sa mga mata ko. At ano bang ginawa kong kasalanan sa kanya? Bakit gagawin niyang impyerno ang buhay ko? Ang sama ng ugali ng laking yun. Pwede ba itigil mo sa sasakyan, Damian? Wala pa tayo sa stoplight, Vera. Kaya hindi pwedeng huminto dito sa National Highway. Damian, hindi mo pa naalala noon? Bakit bigla akong naitanong sa kanya yun? Sa tingin ko parang hindi niya maalala ang huling nakausap ko siya sa labas ng venue ng araw na yun. Sa araw ng kasal ni Ate Alice. What do you mean? Hindi mo ba naalala yung kasal ni Ate Alice at Kuya Nico? Diba, nagtalo tayong dalawa sa labas. Ang sabi mo sa akin kapag nakita mo ulit ako, gagawin mong pierno ang buhay ko. Matagal na yun ha. Naalala mo pa? Nakalimutan ko na yung Vera. Pero halos natakot ako sa iyo ng araw na sinabi mo yun sa akin. Naitanong ko nga sa sarili ko, ano bang kasalanan ko sa iyo? Huwag mo nang isipin yun, nakalipas na yun, Vera. Pero bakit mo sinabi sa akin yun, Damian? Tumingin siya sa akin. Tingnan mo. Inabot niya sa akin ang isang lumang picture. Ano to? Tingnan mo na mabuti. Pinasadahan ko to ng tingin at ako ang nasa picture. May hawak-hawak na bulaklak. Paano nangyari to? At paano nakuhaan ako ng ganitong litrato na hindi ko alam? Wait, ako to ah. Ikaw ba ang kumuha ng picture sa akin, Damian? Tanong ko sa kanya at hindi pa rin ako makapaniwala na may luma akong litrato sa kanya. Are you surprised? Oo, na-surprise talaga ako. Ikaw ba kumuha nito? Oo. Nagandahan ako sa'yo. Nung araw na yan, ikaw ang klase ng babae habang tinititigan na matagal, lalong gumaganda. Halos matagal na to ah. Yeah, tama ka, matagal na yan. Lucky charm ko yan sa wallet ko. Teka muna, hindi ko pa tapos tingnan eh. Kinuha mo naman agad. Mahirap na, baka kunin mo pa sa akin. Tinago na niya yon sa wallet niya. Napabuga ko ng hangin. Anong ibig sabihin yan, Damian? May picture ako sa'yo? Wala lang. Wala kang malalim na dahilan kung bakit ako may picture sa wallet mo? Sana hindi ko na lang sinabi sa'yo, tanong ka ng tanong eh. Okay, suko na ako. Basta, sagutin mo na lang ang tanong ko sa'yo. Bakit? Oo, sasabihin ko na. Matagal na ako may gusto sa'yo. Nung una ko masilayan ang mukha mo sa simbahan, sa araw ng kasal ni Kuya. Yung may sampagita bulaklak sa tenga mo. Yung unang nakita ko ang matamis mong ngiti. Ang masaya mong mukha. Hindi na kasi malis yun sa isipan ko. Para kang ink ng ballpen sa isipan ko. Yung hindi kayang burahin ng kahit anong pambura. Na love at first sight ata ko sa'yo. Talaga? Pero bakit mo sinabi sa akin na gagawin mo impyerno ang buhay ko kung sakaling mag-cross ang landas nating dalawa? Sinabi ko lang yun sa'yo para hindi mo makalimutan ang pagmumukha ko. Para palagi mo akong iniisip tuwing umaga, sa tuwing gigising ka. Diba, magandang idea yun para matakot ka sa akin? Sira ka pala eh. Alam mo ba, halos natakot ako sa'yo nun. Halos gusto ko nang mawala ng araw na yun. At kala ko, tototohanin mo talaga. Ang sama ko naman kung tototohanin ko talaga yun. Pero wala sa biro. May gusto na ako sa'yo noon pa. Inaamin ko, wala akong puso. Hindi ako marunong magmahal ulit. Simula nang naging broken-hearted ako. Kaya lang, nang makilala kita, nagbago ang ihip ng hangin. Tuwing gabi, palagi kong tinitingnan ang picture mo bago matulog. Baka naman may pagnanasa ka na sa akin noon. Mukha ba ako may pagnanasa sa'yo? Sa tingin ko parang hindi ganun. Kung matagal ka na may gusto sa akin, bakit ganun ang trato mo sa akin nung unang tumira ako sa rancho mo? Ang sama-sama mo kaya. Halos pinaparusahan mo ako araw-araw. Ganun talaga ako, may ugali ako, madaling mainis at magalit.
Dala na siguro ng stress ko sa negosyo ko. Pero dapat hindi mo yung ginagawa sa akin. Dahil lumalabas na ang pangit ng ugali mo. I know. I made a mistakes. Sometimes. Diba? I know. I admit. This is my fault. I'm sorry again. Wala na sa akin yun. Basta wag mo nang uulitin. Hindi ako sinilang na magulang ko para saktan ng ibang tao. Sana alam mo yun, Damian. Mali ako. Gusto ko sana magsimula tayo ulit. Yung hindi tayo nag-aaway. Walang sagutan sa isa't isa. Mas lalo, hindi natin sasaktan ng isa't isa. Oo naman. Sure? Yes. Pumunta kami sa gilid sa dagat at may mahabang pwedeng tambayan doon. Maraming puno ng niyog at may mga cottages din. Umupo ako sa kawayan na upuan at malayang pinagmamasdan ang malawak at magandang karagatan. Kasabay ng malakas na hangin na humahampas sa balat ko, sa wakas nakita ko ang lugar na to. Bigla naalala ko ang lalaking yun. Alam ko kasing edad ko lang siya ng panahon na yun. Ang nakaraan. Ang ganda ng mga shells na nakuha ko sa tabi ng dagat. Nahagip ng mata ko ang batang nakaupo sa tabi ng dagat. Kulay puti ang short niya at kulay itim ang suot niyang t-shirt. Hindi ako nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Bata, bata! Tinawag ko siya at lumingon naman siya. Who are you? English ang sinasabi niya, pero naintindihan ko naman yon. Ako nga pala si Vera Saret. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin sa yung pangalan ko. Mom said, "Don't talk to stranger like you." Pero hindi ako stranger. Kahit na. Bigla siyang tumakbo papalayo sa akin. Gusto ko siyang habulin pero ayaw nang pa akong gumalaw. Pagkatapos ng makita ko siya dito, hindi na muli nangyari ang pagtatagpo namin dito. Umaasa akong babalik siyang ulit at makikita ko siya. Pero umaasa ako sa wala dahil kahit kailan, hindi ko na nakita pa ang mukha niya. Madalas pa rin ako pumupunta sa tabi ng dalampasigan para kumuha ng mga shells. Nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi ko na siya nakita ulit. Sayang, pati pangalan niya hindi ko alam. Paano kung babalik siya ulit dito para pagmasdan ang magandang karagatan? Hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko siya. Sino ba kasi yun? Hanggang sa dalaga na ako, bumabalik pa rin ako dito para makapag-relax at pagod ako sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit ako tumitingin sa isang puno ng niyog at may malaking letrang nakaukit doon. Pangalan ng isang lalaki. Damian Reyes. Ang ganda ng pangalan niya at ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klaseng pangalan. Sino kaya siya? Palinga-linga ako sa paligid at baka sakaling makita ko lalaking yun. Sana kaya yun? Sabi ko sa sarili ko. May nakita kong lalaking nakapolo ng black at kulay puti ang short niya. Parang pamilyar siya sa akin. Tumakbo ako papalapit sa kanya pero agad siyang nakasakay ng kotse at mabilis na tong umalis sa lugar na yon. Malakas ang kutob ko. Siya ang batang nakita ko noon dito sa lugar na to. Bagsak ang balikat ko dahil bigo na naman akong makita siya ulit. Bakit ba gusto ko siyang makita ulit? Bakit nga ba? Isang katanungan na hindi ko kayang sagutin. Sa kasalukuyan, hinahawakan ni Damian ang kamay ko. Damian, ikaw bang umukit ng pangalan dun sa puno ng niyog? Oo, halos matagal na yan. Talaga? Madalas ka bang pumupunta dito noon? Oo, simula pa bata ako. Bakit? Natigilan ako bigla. Baka tama ang kutob ko. Ikaw bang batang yun, Damian? Ha? Ano bang pinagsasabi mo, Vera? Nung bata pa ako, may nakilala akong bata dito. Nilapitan ko siya tapos gusto ko malaman ang pangalan niya. Tinatanong ko siya kung anong pangalan niya. Alam mo kung anong sagot niya sa akin nun? Hindi daw siya nakikipag-usap sa stranger. Teka, parang pamilyar sa akin. Nahalala mo na ba? Tama ang hinala ko, Damian. At alam ko ikaw yun. Tama, galing kami sa States ng family ko. Nagbakasyon kami dito sa San Rafael. Oh, naalala ko na. Ikaw ba yun? Ang payat mo pa noon at maitim. Grabe ka naman makalait dyan. Hindi pa nalait ang nagsasabi ng totoo, Vera. Hindi ko lang lubos maisip na makikita kita ulit. Mukhang masaya ka na ngayon, ha? Oo, masayang-masaya ako. Dahil ngayon, totoo na ako sa sarili ko. What do you mean? Miss na miss ko na kasi ang batang yun. Mga bata pa lang tayo, na-meet na kita sa personal.
Hindi ko rin lubos maisip makikilala kita at makakasama kita ngayon. Baka tadhana na gumawa ng paraan para paglapitin tayo sa isa't isa, Vera. Ang suplado mo nga nun. Sabi mo sa akin, ayaw mo makipag-usap sa estranghero. Sabi kasi ni Ma'am, huwag kang basta-basta makikipag-usap sa tao na hindi ko talaga kilala. Nag-iingat lang ako nun. Alam mo ba, halos araw-araw akong pumupunta dito para makita ka ulit. Pero mukhang malabo na yata yun. Habang tumatagal ang panahon, parang nawala na ako ng pag-asa na makita ko ulit ang batang yun. Ganun ba talaga ako ka-importante sa'yo? Oo naman. Ang cute-cute mo kasi nung bata ka pa. Medyo chubby ang mukha mo at mataba ang katawan mo. Are you kidding me? Niloloko mo yata ako. Hindi ah. Pero ngayon, ang laki na ng pinagbago mo. Guwapo ka at medyo hot. Crush mo siguro ako nung bata pa ako? Hindi. Masaya lang ako na nakikita ka. Magaan ang loob ko sa'yo. Basta, masaya ako makita ka. Talaga? Oo nga. Maganda ang alon ng dagat ngayon. Masarap sigurong maligo pero ang init ng sinag ng araw. Baka magkaroon ako ng sunburn sa katawan. Namamasyal kami sa mall. Maraming tao dahil weekend ngayon. Damian? Napalingon ako sa babaeng tumawag sa pangalan ni Damian. Magandang babae. Maputi at simple lang ang ayos sa katawan. At walang burloloy. Karen? Saad ni Damian. Magkakilala sila. Long time no see. May kasama ka pala. Tita siya ni Alden. Vera, si Karen. Pakilala niya sa akin. Ngumiti naman ito. Nice to meet you, Vera. Karen Villaflor. Nakalahad ang kamay nito. Vera Saret. Damian, busy ka ba today? Hindi naman, bakit? Grabe talaga ang lalaking to. Minakausap lang na babae, hindi na ako pinapansin. Parang multo na lang ako sa paningin niya. Ang sweet-sweet nila habang nag-uusap. Halos piniga ko ang hawak-hawak kong cellphone. Sarap iba to sa laking yun. Maharot. Ay, bakit ba ako nagsaselos? Hindi ko naman siya boyfriend. Wala akong karapatan kaya manahimik na lang ako. Vera, ano gusto mo kainin? Para maka-order na ako. Tanong ni Karen. Busog pa ako kaya kayo na lang ako kumain. Sige, punta lang ako sa World of Fun. May titingnan lang ako doon. Sigurado ka ba? Busog ka pa? Oo, busog pa ako. Enjoy your meal. Alis na ako. Nakakainis. Kumakadikit ang babae na yun kay Damian. Grabe. Kulang na lang yakapin niya to. Gustong gusto naman ng nakakainis na lalaking yun. Out of place tuloy ang beauty ko. Mas mabuti pang mamasyal ako sa mga boutique store. Ang ganda naman ng isang bag na to. Tumingin ako sa price tag. 22,000 pesos? Grabe. Ang mahal naman ng bag na to. Pero ang ganda talaga. Gusto mo ba? Natigilan ako bigla nang marinig ko ang boses niya sa likuran ko. Sino siya? Pinasadahan ko siya ng tingin simula ulo hanggang paa. Tapos ka na bang suriin ako? Wait, sino ka ba? Ang bilis mo naman makalimot, Vera. Ako to si Jaren. Jaren, ikaw na ba yan? Nagulat ako dahil ang laki-laki ng pinagbago niya. Oo, ang tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Ito, okay lang. Bakit ngayon lang kita nakita? Saan ka ba pumunta? Sa Amerika na ako nakatira, Vera. I was study abroad. Attorney ang kinukuha ko. Mabuti ka pa, ang layo na nang narating mo. Pero ako dito pa rin sa Pilipinas. Okay lang yan. Mararating mo rin ang mga pangarap mo. Hey, who are you? Bakit mo kinakausap ang girlfriend ko? Bigla akong inakbayan ni Damian sa balikat. Vera, may boyfriend ka na? Natigilan ako bigla nang sikuhin ako ni Damian sa tagliran ko. Oo, bakit mo tinatanong? Bakit, may bala ka bang agawin sa akin ng babaeng to? Huwag mo nang subukan dahil buntis siya. Bigla ko siyang siniko. Uy, ano ba sinasabi mo sa kanya, Damian? At anong Bigla niyang tinakpan ang bibig ko. Totoo, Vera, buntis ka? Oo, buntis ang girlfriend ko. Sinipagan ko kasi kaya agad kami nakabuo. Bigla kong inapakan ang paa niya. Aray ko! Napasigaw siya sa sakit. Storymaker ka talaga. Sige na, alis na kami. Hoy, anong pumasok sa isip mo? Bakit mo sinabi buntis ako? May kausap lang ako. May nakilala ka na agad na ibang lalaki. Anong isipin ko? Wow, ako pa talagang humanap ng iba. Bakit ikaw? Ang sweet niyo ng babaeng yun, di ba? She's my friend, Vera. She's my first love.
Ano, siya ang first love mo? Oo, pero hanggang kaibigan na lang kami. Ikaw ang gusto ko. Sa susunod na makita kitang may kausap na ibang lalaki, hindi lang yan ang matitikman mo sa akin. Sagot! Oo na. Bigla akong kinabahan. Galit na galit ang mata niya. Good. Masyadong seloso. Noong unang nakilala ko si Damian Reyes, ayaw na ayaw ko sa ugali niya at ang buo niyang pagkatao. Halos gusto ko na siyang isumpa at sana kainin na lang siya ng lupa para tuluyan na siyang umalis sa landas ko. Yung araw na kinuha niya sa akin si Alden, mas lalo ako nagalit sa kanya. At walang araw na naiinis ako at bad trip sa tuwing nakikita kong pagmumukha niya. Lahat ng nakikita ko sa kanya, ang bad sides ng pag-uugali niya. Minsan seryoso ang mukha, minsan may topak, minsan naman suplado. Ang hirap timplahin ng ugali. Pero hinahayaan ko na lang para hindi na lumaki ang away namin. Kung magalit siya sa akin parang walang puso eh. Hindi niya ako nauunawaan minsan. At ang tingin niya sa kanyang sarili, siya palagi ang tama at ako mali. Vera, nakapasyal ka. At alam mo ba, miss na kita. Bakit hindi ka na pumapasok dito sa coffee shop? Hinahanap ka ni Ma'am Joanne. Saad ni Divina habang pinupunasan ng mga tasa. Ganun ba? Mahabang kwento kasi, kaya hindi na ako pumapasok sa coffee shop. Vera, boyfriend mo ang gwapong lalaking kasama mo? Grabe, naka-jackpot ka. At nakabingwit ka ng gwapo. Pangapalang ulam na. Kinikilig na sambit niya. Kaloka ka, hindi ko siya boyfriend. Ay sayang naman. Nako Vera, sa panahon natin ngayon, hindi na usong hiya-hiya sa katawan. Kapag makapal ang mukha mo, makakakuha ka ng gwapong jowa. Baliw. Hindi nga bes, hindi mo talaga jowa yan. Sayang naman kung ganun, mukhang mabango. Psst! Ang bibig mo, ang ingay-ingay, baka marinig ka niya. Sasabi lang ako ng totoo bes. Malapit nang lumagpas ang edad mo sa kalendaryo. Ayaw mo pang magkaroon ng jowang gwapo at mukhang masarap. Masyadong liberated ang bibig mo, Divina. Ay nako, kung ako sa'yo, jojowain ko ng lalaking yan. Ayaw mo ba makatikim ng, alam mo na? Naku, bes, masakit ha? Ang loko kasi talaga ng bibig mo. Walang lalaking nagseseryoso sa'yo eh. Ayoko muna magjowa. Dahil niloko ko ng huling boyfriend ko. Nakilala ko sa dating apps. Nakakainis dahil hindi lang ako ang nilalandi niya sa cellphone. Bakit kasi ang hilig mong sumali sa mga dating apps na yan? Wala, dahil gusto ko lang. Wala namang masama kung susubukan ko, diba? Mali mo ba, baka nandun ko matagpuan yung true love ko. Kaya lang ngayon, nauwi sa trouble. Alam mo, ang true love, hindi hinahanap yan. Kusa lang yan darating sa'yo. Yung hindi mo alam kung kailan at saan. Wow, grabe ang sinasabi mo, bes. Palibhasa, nakita mo ng true love mo. True love ka dyan. Ayun ang true love mo, beso. Nakaupo sa mesa, nakatingin sa labas. Guwapo, matangkad, maputi, at misteryoso ang mukha. May tattoo sa braso. Bes, ang hot niya. Ewan ko sa'yo. Nakakaloka ka talaga, bes. I'm just saying the truth, bes. Sa side ni Damian. Boss, may humahanap kay Ma'am Vera. Sino? Yung pulis, si Harvey ba yun? Lumabas ako sa bahay. Nakita ko si Harvey nakatayo sa harapan ng bahay. Tumingin siya sa akin nang makita niya ako. Anong ginagawa mo dito? Bakit ikaw ang humaharap sa akin? Nasaan si Vera? Busy siya. Ano bang kailangan mo sa kanya? Gusto ko siyang makausap, Damian. Pwede ba sabihin mo sa kanya nandito ako? Gusto ko siyang makita at makausap. Ano bang pag-usapan niyo ni Vera? It's none of your business. Sa amin na lang dalawa yon. May gusto ka ba sa kanya? Ano sa palagay mo? Oh, gustong gusto ko si Vera. Bakit? May gusto ka ba sa kanya? Hindi lang basta gusto ko siya. Mahal ko ang babaeng nagugustuhan mo, pre. Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras sa pumunta dito dahil akin na siya. Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag kang asungot sa aming dalawa ni Vera, Damian. Alam mo kung bakit? Dahil walang gusto sa'yo si Vera. At hindi mo ba napapansin yun? Huwag na huwag mo ako insultuhin, Harvey. Dahil hindi mo ako kilala. Sa tingin mo ba may gusto sa'yo si Vera? Kung makapagsalita ka, parang may assurance ka na ikaw ang gusto niya. May assurance na ako, Damian. Dahil nangako sa akin noon si Vera. Nasasagutin niya ako pagkatapos ng birthday niya sa December. Pwedeng sabihin, pwede mangako, pero pwedeng mapako mga sinasabi, pre. Ngayon na mahal ko siya, hindi ako papayag na agawin mo siya sa akin. Dahil handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko sa kanya. Hinawakan niya ang kwelyo ko.
Wala akong tiwala sa pagmumukha mo, Reyes. Kilalang kilala kita. Alam kong sasaktan mo lang si Vera. I said, don't touch me! Huwag mo ako subukan, Damian. Di ba pulis ka? Bakit ganyan ang ugali mo? Loko ka. Baka nakakalimutan mo. Nasa loob ka ng property ko, Harvey. Wala akong pakialam. Pasalamat kami natitira pa akong pasensya sa'yo dahil kaibigan ka ni Vera. Umalis ka na hanggat hindi pa dumidilim ang paningin ko sa'yo. Damian, Harvey! Narinig kong sabi ni Vera. Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Vera. Harvey, ano ginawa mo kay Damian? Bakit may dugo ang labi niya? Sinuntok mo ba siya? Oo, sinuntok ko siya dahil nainis ako dahil inaagaw ka niya sa akin, Vera. Alam mo, simula nang makilala mo ang lalaki na yan. Minsan mo na lang akong kausapin. Minsan na lang tayo magkita. Feeling ko napupunta ang atensyon mo sa kanya imbis na sa akin. Harvey naman, dapat hindi mo ginawa yun. Pulis ka. At alam mo na nakakasakit ka ng tao sa ginagawa mo. Dahil gusto kita. Matagal na, Vera, may gusto ako sa'yo. Pero lahat ng effort ko parang walang halaga sa'yo. Lahat ng mga pinapakita ko sa'yo, binabaliwala mo. Bakit? Bakit, Vera? Dahil ba sa lalaking yan? Honestly, ngayon mo lang naman nakilala yan, di ba? Bakit ka nakakapagsalita ng ganyan sa akin ngayon, Harvey? Akala ko ba naiintindihan mo ko? Pero parang hindi eh. Kaibigan pa naman kita, pero parang sinusumbutan mo ako ngayon. Dahil binabaliwala mo na ako, Vera. Hindi mo ako naiintindihan, Harvey. Pwede ba? Umalis ka na. Ayaw na kita muling makita. Kung yan ang kagustuhan mo, sige, alis ako. Ikaw naman, aga-aga basag ulo ang hanap mo. Hindi ako naghanap ng away. Siya tong pumunta dito. At kung ano-anong sinasabi sa akin. Nagulat ako nang bigla niya ako sinuntok. Pinatulan mo ba siya ng suntok kanina? Of course not. Alam mo, kung hindi mo lang kaibigan ng pulis na yon, baka kanina ko pa binasag ang pagmumukha niya. Aray ko, Vera, ang sakit! Ang sakit niya sa ulo. Masakit ang puso ko. Dahil selos na selos ako sa tuwing may lumalapit sa yung lalaki, Vera. Ano bang meron sa'yo, ha? Hindi ka naman matangkad. Mas lalong hindi naman maganda ang katawan mo, ang chubby mo. Pero bakit nagseselos ako sa tuwing may lumalapit sa yung lalaki? At feeling ko, parang ang dami kong kaagaw sa'yo. Para akong nakikipaglaro ng basketball dahil gusto ko makuha ang bola na yun. At ako ang palagi nakakascore. Ilang points na ba ang score ko sa puso mo? Ano ba sinasabi mo? Sino ang mas mataas na score sa aming dalawa ng pulis na yun, Vera? Sino ang mas matimbang sa puso mo ngayon? Ako ba o ang pulis na yun? Ewan ko sa'yo, Damian, para kang bata. Ano ba? Ang slow mo talaga. Dahil mahal nga kita, Vera. Gustong gusto kita matagal na, Vera Saren. I love you. Ayusin mo yung sarili mo, may sugat ka sa labi mo. Wow, ha? Change topic lang? Ang dami kong tanong sa'yo pero wala kang sinagot sa akin. Sino bang mas matimbang sa puso mo ngayon? Ako ba o ang pulis na yung Vera? Malapit nang mag-12. Magluluto muna ako. Iniwasan niya ako. Diyan ka magaling, umiwas sa akin. Vera, ano ba? Ulitin ko ba ang tanong ko sa'yo? Sige ka, kapag hindi ka sumagot, halikan talaga kita. I'm warning you. Oo na, ikaw mahal ko. Biglang sumaya ang puso ko. Di nga, baka niloloko mo lang ako. Ang kulit mo talaga, Damian. Ikaw to nagtatanong sa akin, di ba? Kaya sinasagot lang kita. So, tayo na ba? Hindi pa. Bakit naman? Mahal mo talaga ako? Baka niloloko mo lang ako. Kapag ginawa mo yun, magpapalunod ako mamaya sa alak. Puro ka pananakot, Reyes. Huwag mo sabihin, gawin mo. Grabe ka naman sa akin. Ang hirap kaya maging gentleman. Kainis, gusto ko na merong mangyari sa atin pero bawal pa kasi hindi pa tayo kasal. Vera, pakasalan mo na kaya ako. Agad-agad? Bakit? Ano bang gusto mo? Patagalin pa natin? Doon lang din naman mapupunta yun. Pakasalan mo na ako, Vera, para nakatali na ako sa'yo. Gusto mo itali ko ang leg mo sa punong yan? Ang sungit. May sinasabi ka ba? Wala, sabi ko maganda ka, Vera. Pakasalan mo na ang rich boy na to, ha? Para may asawa na ako. Magpakasal ka sa pagong. Diyan ka na nga, may gagawin pa ako sa loob. Pero ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ay, ang kulit-kulit mo talaga, para kang bata. Ay, sana sibuyas na lang ako. Para iniiyakan mo ako. Ang laki na talaga nasira ng utak mo.
Sirang-sira ng utak ko kakaisip sa'yo eh. Ay, ang corny-corny ng jokes mo. Hindi nakakatawa. Ako na humiwa niyan. Mukhang napapaluha ka na. You teach me how to chop in this onion. Matanda ka na, kaya mo nang hiwain yan. Oo na. Ay, ang pangit ang pagkakahiwa mo. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako marunong sa ganito, kaya nga turuan mo ako. Kaya mo yan, matututo ka rin. Basta palagi mong gawin para masanay ka. Ang lakas mo sabihin na pakasalan ako, pero simpleng paghiwa ng sibuyas hindi mo magawa ng maayos. Basta pakasalan mo ako. Sige na, gawin mo na yan. Ako na bahala dito. Ewan ko sa'yo. I love you, Vera. Ninakawan ko siya ng halik sa pisngi. Damian, ang harot-harot po talaga. Ganyan talaga ako magmahal, Vera. Magnanakaw ng halik. Kasi kapag sinabi kong halikan kita, baka hindi ka pumayag. Mag-focus ka na sa ginagawa mo, Damian. Yes, mahal ko. Mahal ka dyan. Ang sarap talaga sa feeling kapag nakikita ko na naasar sa akin si Vera. I kiss her again. Are you flirting me? Yes. Because I like you so much. May ginagawa pa ako. Baka may makakita na niyayakap mo ako ng ganito. So, anong pakialam nila sa ating dalawa? Basta sweet tayo sa isa't isa. Damian, pwede ba tigilan mo ako? Ayun ang bibig ko eh. Paano ako matatapos dito kung may asungot? Tayong dalawa ang gagawa niyan. No need to worry. Ay nako, ewan ko sa'yo. Boss, may masamang balita. Sad ni Maxim. Bumungad sa akin habang pababa ako ng hagdan. Umarko ang kilay ko. Bakit? Anong nangyari, Maxim? Boss, dinukot si Ma'am Vera ng mga 3 lalaki. Hindi ko kilala kung sino-sino mga yun. Ano? Ano ba naman, Maxim? Bakit ninyo niligtas si Vera? Kailan pa nangyari to? Nanginginig ang kamay ko. Boss, pinasundan ko kay Jasper ang van na sinakyan ng mga taong dumukot kay Ma'am Vera. Alam ko magaling si Jasper kaya matutuntun natin agad kung saan dinala si Ma'am. Napabuga ako ng hangin. Wala ka bang ibang pinagsabihan ng mga nangyayari ngayon, Maxim? Yes, boss. Tawagan mo ibang tauhan natin. Kailangan ko ng backup. Tumawag na ba si Jasper sa'yo? Wala pang balita, boss eh. Kunin mo ang mga armas, alis tayo. Mas lalo ako nagagalit ngayon at kung sino man ang taong dumukot kay Vera, humanda siya sa akin dahil ako magdadala sa kanya sa impyerno. Sumakay ako sa sasakyan. Boss, saan tayo pupunta ngayon? Basta. Mariin na sabi ko, wala akong alam kung sinong dumukot kay Vera. Mas lalo kong hinigpitan ng pagkahawak sa manibela habang binabagtas ang kabuuan ng kalsada. Huminto ang sasakyan sa malaking gate at bumaba ako agad. Tim! Lumabas ka dyan! Kung ayaw mo pasabugin ko ang bahay mo! Sinigawan ko siya sa labas ng bakuran niya. Huwag kang duwag! Lumabas ka dyan! Nakita kong bumukas ang gate. Damian, teka, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ba sumisigaw ka sa labas? Wait lang pre, nasasaktan ako. Napabuga siya ng hangin. Saan mo dinala si Vera? Alam ko ikaw lang ang kaaway ko dito sa San Rafael. Saan mo ba siya dinala? Alam ko ikaw ang posibleng nagpadukot sa kanya, di ba? Tinulak niya ako. Are you crazy, Damian? Di ba sinabi ko sa'yo, ayoko ng gulo, di ba? Wala akong kinalaman sa nangyari sa bahay yun, pre. Di ba, nakipag-ayos na ako sa'yo. Useless lang ang ginawa ko kung gagawa ko ng masama sa'yo. Hindi ko nagpadukot kay Vera? Sira ka ba? Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Damian, bakit hindi may report sa pulis ang nangyayari ngayon sa babae na yun? Hindi pwede, pre. I'm sorry, akala ko kasi ikaw ang gumawa. Maraming namamatay sa maling akala, pre. Biglang tumunog ang cellphone ko. Jasper, anong balita? Nasundan mo ba ang van na dumukot kay Vera? Ano na nangyayari dyan? Positive, boss. Pumunta kayo dito ngayon na. Ite-text ko ang address, boss. Ingat kayo. Thank you, Jasper. On the way na kami. Pre, kailangan mo ba ng tulong ko? Oo, pre. Kailangan ko ng backup. Ako nang bahala sa backup. Tara, alis na tayo. Sumakay ako agad sa sasakyan at halos pinaharurot ko yun. Bahala na at sa oras na to, hindi ko iniisip ang sarili ko. Ang tanging laman ng isip ko, ang iligtas ang babaeng mahal na mahal ko. Huwag lang kayong papahuli ng buhay sa akin dahil ibabaon ko ang bala sa bungo nyo. Nakita ko ang sasakyan ni Jasper
Boss, wala bang nakasunod sa'yo dito? Wala, bakit? Boss, yan ang lumang warehouse kung saan nila dinala si Ma'am Vera. Boss, ano gagawin natin? Hindi tayo basta-basta susugod dyan dahil baka mapahamak si Ma'am Vera. Bakit? May mga bantay ba sa gate? Oh, boss may mga lalaki nakapalibot sa warehouse. Parang mahihirapan tayo. Akong bahala. Sa likod ako dadaan at kailangan ko ng backup nyo. Boss, delikado. Wala na akong ibang naiisip, Jasper, kundi makuha sa kamay nila si Vera. Kaya kong itaya ang buhay ko basta maligtas ko lang siya. Kilala mo ako, Jasper. Wala akong laban na aatrasan. At ngayon ba ako maduduwag pumasok sa warehouse na yan? Sige boss. Dito lang kami. Lumabas ako sa sasakyan at masukal ang likod ng warehouse. Alam ko, may daanan dito papasok sa loob. Mataas sa mga damo. May nakita ko isang pintuan. Sira-sira kaya pumasok ako. Malaki ang loob ng warehouse. Saan kaya nila dinala si Vera? Dahan-dahan akong pumasok na hindi nila napapansin. Sa banda kaliwa, pintuan. Si kalawang palapag, dahan-dahan kong binuksan yun. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako, please! Ang lakas ng boses ni Vera. Nakita ko nakatali ang kamay at paa niya sa lumang upuan. Inalis ng isang lalaki ang panyong nakatakip sa mata ni Vera. Harvey! Wala kang puso! Akala ko kaibigan kita! Akala ko mabait ka! Pero napakasama mo palang tao! Pinipilit niyang makawala sa mahigpit na pagkapos. Gusto ko lumapit para tulungan siya, pero hindi ganun kadalihan dahil baka malagay sa panganib ang buhay ni Vera. Hindi ko lubos maisip na kayang-kayang gawin to ni Harvey kay Vera. Naawa akong tumingin sa babaeng mahal ko pero wala akong magawa. This is your fault, Vera. Kung pumayag ka lang sana, hindi mangyayari to sa'yo. Mas pinili mo pa rin ang lalaking yun. Loko ka talaga, Harvey. Ang tagal ko hinihintay na mapansin mo ako, pero anong ginawa mo? Patuloy na binabaliwala mo ako. High school pa lang tayo. May gusto na ako sa'yo. Nagsumikap ako sa buhay ko. Nakapagtapos ako sa pag-aaral. Para lang, meron akong ipagmalaki sa'yo. Pero lahat ng yun walang kwenta sa'yo. Harvey, tawa na. Tama na. Pakawala mo na ako, please. Nakita kong umiiyak si Vera sa harapan ni Harvey. Kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, hindi kita papakawalan. Para ano? Babalikan mo ang lalaking yun, Vera? Kung hindi ka mapapasakin, mas mabuti pang tapusin ko lang ang buhay mo. Hawak-hawak niya ang armas, sabay tutok sa sentido ni Vera. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Harvey, don't do this to me. Pag-usapan natin to. Huwag mo ako patayin. Pulis ka, Harvey. Pero kaya mong bahiran ng dugo ang kamay mo. Wala akong pakialam. Harvey, nakikiusap ako sa iyo. Tama na. Gusto ko nang umuwi. Walang uuwi, Vera. Kawawa ka naman at mukha kang pulubi sa kalye. Tingnan natin kung kaya ka iligtas ng lalaking yung Vera. Bigla akong lumabas. Damian? Loko ka, Harvey. Bitawan mo si Vera. Tinutok ko sa kanya ang armas ko at niyakap niya si Vera galing sa likuran habang nakatutok ang armas sa sentido nito. Sige, iputok mo, Damian. Kung gusto mo, pasabugin ko ang ulo ng babaeng to. Harvey, kaibigan ka ni Vera. Kaya mo sikmurain ang ginagawa mo sa kanya ngayon? Wala kang puso. Kung hindi siya mapupunta sa akin, mas mabuti mawala na lang siya sa mundong to, Damian. Magsama kayong dalawa. Sumigaw siya. Galit ang nakikita ko sa mga mata niya, paghigante at kabiguan para sa babaeng gustong-gusto niya. Hindi magandang biro yan. Ibaba mo ang armas mo. Handa ka ba talagang tapusin ang buhay ng babaeng mahal mo? Oo, handa ako, Damian. Ayoko mapunta sa si Vera. Kaya mas mabuting tapusin ko na lang siya. Wala ka na sa katinoan, Harvey. Surrender yourself. At ibaba mo na ang armas mo ngayon na. Sino ka ba para utusan ako na ganyan, ha? Bigla niyang pinutok ang armas sa tagiliran ko na hindi ako nakabantay sa pwedeng mangyari ngayong araw. Bumagsak ang katawan ko sa sahig.
at nakita kong umiiyak si Vera habang nakatingin sa akin. Damian! Loko ka talaga, Harvey! Bakit mo ginawang patamaan si Damian? Lumaban ka, Vera, para hindi masayang ang pinaghirapan kong ipagtanggol ka sa kami ng lalaking yan. Niyakap niya ako. Damian, lumaban ka. Huwag kang bumitaw. Vera. Damian, lumaban ka naman Biglang dumilim ang paningin ko. Sa side ni Vera. Halos hindi ako mapalagay sa harap ng pintuan ng emergency room. Nasa loob si Damian at inooperahan siya ng doktor para alisin ang balang tumama sa tagiliran niya. Hawak na ngayon ng pulis si Harvey at patong-patong na kasong isinampa sa kanya. Mabuti na lang talaga dumating ang ibang pulis. Mabuti na lang nandyan si Jasper at Maxim para iligtas ako kay Harvey. Pero sa kasamang palad, si Damian naman ang napuruhan. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon habang nakatulala. Tita Vera, huwag na po kayong umiyak. Saad ni Alden at niyakap ko siyang agad. Mabuti na lang may nasasandigan pa ako sa sitwasyon ko ngayon. Ang hirap. Kasi hindi ko alam ang nangyayari sa loob ng emergency room, Alden eh. Kumusta na kaya ang tito mo? Tita, matapang si tito. Para siyang si Superman. Matapang at hindi basta-basta natatalo sa laban. Salamat, Alden. Sinubsob ko ang kamay ko sa mukha ko. Habang umiiyak at halos magtatatlong oras na hindi pa rin lumalabas ang doktor. Ano kayang nangyayari sa loob? Sana naman okay lang si Damian at hindi ko kayang may mangyari sa kanyang masama. Lord, please save him. Bumukas ang pintuan at lumabas ang doktor habang inaayos niya ang kanyang face mask. Lumapit ako agad at nakatingin siya sa akin. Ikaw ba ang pamilya ng patient? Apo, Doc. Kamusta na po siya? Okay na siya, miss. Pero may masama akong balita sa'yo. Ano yun, Doc? Maraming dugo ang nawala sa kanya. Under observation namin siya ngayon, pero huwag ka mag-alala. May donor ng dugo para sa kanya. Update na lang kita, see you around. Doc, gawin niyo po ang lahat para iligtas ang buhay ni Damian. Don't worry, miss. I can handle my patient. Don't be sad. Thank you very much, Doc. You're welcome. Unti-unti na namang tumulo ang luha ko. Ang sakit marinig nang sinabi ng doktor. Nang dahil sa akin napahamak si Damian. Ako ang dapat na nasa hospital bed at hindi siya. Sa ICU nilipat ang katawan ni Damian at tanging oxygen ang nagsusupport para mabuhay siya. Sinuot ko ang face mask bago pumasok sa loob. Durog na durog ang puso ko habang pinagmamasdan ko siyang natutulog. Bakit ba kasi nangyayari ito sa kanya at umabot sa ganitong sitwasyon? May kailangan magsakripisyo ng buhay para iligtas lang ako. Damian, bakit ikaw pa? Pagbabayaran ni Harvey ang ginawa niya sa akin at kay Damian. Hinawakan ko ang kamay niya, pinisil ko yun. Hindi ako makapaniwala na ganito ang kalagayan niya ngayon. Damian, magpagaling ka ha. Hiintayin ko gumising ka na. Miss na kita. Thank you dahil niligtas mo ang buhay ko. Ikaw tuloy ang nasaktan ng sobra. Hindi ko kayang tingnan ka ng ganyan. Kaya magpagaling ka na, please. Ang sakit ng mata ko, kakaiyak. Inayos ko ang kumot sa katawan niya. Pinagmamasdan ko lang ang mukha niya. Umabot sa punto na gagawin niya ang lahat para lang ako iligtas. Habang iniisip ko yun, yung nangyari sa warehouse, doble-doble ang nararamdaman kong takot sa isip at puso ko. Akala ko katapusan ko na ng araw na yun. Akala ko yun ang huling araw na mabubuhay ako sa mundong to. Nang itutok ni Harvey ang armas niya sa sentido ko, humina ang katawan ko. Pero nang makita ko si Damian, bigla akong lumakas. Nabuhayan ako. May pag-asa, mabubuhay pa ako. He saved my life. Hanggang ngayon wala pa rin siyang malay at naghihintay ako sa muling pagising niya. Ako ang unang makikita nito sa pagmulat ng mata niya. Ma'am, kanina pa po kayo dito. Magpahinga muna kayo. Baka kayo naman yung magkasakit. Saad ni Maxim.
Nothing to worry about, Maxim. I'm just fine. Pero ma'am, magdamag na kayong walang tulog. Kami na pong bahala dito. Matulog po muna kayo. Hindi pa ako inaantok. Hayaan mo na lang ako, Maxim. Alam mo ma'am, ang swerte mo. Kasi mahal na mahal ka ni boss. Handa siyang mag-sacrifice para sa'yo. Alam niyo po ngayon ko lang nakitang ganyan si boss eh. Nalagay ang buhay niya sa panganib para sa isang babae. Ang sikip ng dibdib ko. Thank you, Maxim ha. Mahal ko naman ang boss mo eh. Ibig sabihin ma'am, MU kayo ni boss? Parang ganun na nga. Congrats ma'am. Kinagat ko na lang ang labi ko. Huwag mong hayaang kainin ka ng lungkot, Vera. 3 days later, ilang araw na ang nakalipas pero hanggang ngayon tulog pa rin si Damian. Dahil 2 balang tumama sa tagiliran niya, hanggang ngayon nagre-recover pa rin ang katawan niya. Halos kinakain na ako ng lungkot sa katawan ko. Hindi ako sanay na nakahiga si Damian sa hospital. Alam ko ngayon okay na siya at nagpapahinga na lang. Hinawakan ko ang kamay niya, pinisil ko yun. Damian, gumising ka na please. Parang awa mo na. Miss na kita eh. Namiss ko na ang jokes mo, na corny, na ikaw lang ang tumatawa. Namiss ko na magluto tayong dalawa sa kusina, tapos sinasabi mo sa akin nakakayak ang sibuyas. I miss you a lot, Damian. Pinahid ko ang luha sa mata ko. Ayoko sa ugali mo dahil mabilis ka magalit at naiinis ako sa'yo. Pero ayoko mawala ka sa buhay ko, Damian. Dahil mahalaga ka na sa akin. Sa aming dalawa ni Alden. Napabuntong hininga ako. Kahit kulang sa tulog, okay lang. Basta nandito ako palagi sa tabi niya. Pagmulat ng mga mata niya, ako ang makikita niya. May mga pagkain sa lamesa pero ayokong tikman yun kahit isa. Parang papel ang lasa ng pagkain at hindi ko malasahan. Vera, nauuhaw ako. Napabalikwas ako na magsalita si Damian. Sa wakas gising na siya. Damian! Finally, you're awake now! Nauuhaw ako. Gusto ko ng tubig. Sige, kukuha ko. Salamat. Damian, mabuti namang gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Masakit pa ba ang sugat mo? Medyo okay na ako. Bakit namamaga mata mo? Umiyak ka ba? Oo, kasi 3 araw ka nang walang malay eh. Bakit mo ginawa yun, Damian? Alam mo ba, halos natakot ako. Akala ko wala ka na. Habang dinadala ng ambulance dito sa hospital, iyak ako nang iyak eh. How are you? Sanang lalaki yun, Vera. Sinaktan ka ba niya? Anong nangyari pagkatapos kong bumagsak? Nasa kulungan siya ngayon. Okay lang ako. Hindi naman ako sinaktan ni Harvey. Kasi inagaw ni Maxim at Jasper yung armas kay Harvey. That's good news. Huwag ka na umiyak ha. Kasi mamamaga lalo yung mata mo. Ikaw naman kasi, akala ko hindi ka nagigising. I told you before, remember? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Diba, sinabi ko sa'yo, hindi pa pinanganak ang taong katapos sa buhay ko. Para akong pusa, siya mabuhay ko. Alam mo ba, nag-alala ako sa iyo tapos puro ka pa ring biro. Masyadong seryoso mukha mo kaya nagjo-joke ako. Ano ba, Vera? Buhay pa ako, okay? Kung makayakap naman to, wagas. Huwag mo na kasing ulitin yun ha, Damian. Huwag mong ilagay ang buhay mo sa alanganin kasi natatakot ako. Hindi lahat ng superhero malakas. Hindi lahat nagtatagumpay sa mga laban. What are you talking about? Huwag mo nang uulitin na ilagay mo ang buhay mo sa panganib. Natatakot kasi ako. Wala na akong ibang choice, Vera, kundi gawin yun. Alam mo naman na mahal kita. Alam mo ba, nang malaman ko may dumukot sa'yo, halos natakot ako. Natakot ako, baka hindi na kita makita ulit. Wala na akong ibang iniisip kundi ligtas ka. Pero napahamak ka. Nangyari nang dapat mangyari, Vera. I have no choice, kundi gawin ko yun. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka sa taong gustong manakit sa'yo. Ganyan kita kamahal, Vera. Kahit saan pupunta ako para iligtas ka. Salamat, Damian. Hindi lahat libre sa mundong to, Vera. Maniningil ako. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang pumikit, Vera. Open your eyes. Ano ba kasi yun? Seryoso ng mukha niya. Ang lakas ng tawa niya. Halos hindi ako makahinga.
Nakakainis na talaga lalaking to. Niloloko mo ba ako, Reyes? Nakakatawa kasi, Vera. Biglang sumakit ang tiyan ko sa'yo eh. Puro ka kasi biro dyan. Ang sarap mo naman kasi ngasarin. I like your facial expression. Sige, tawa pa. Mamaya makakautot ka na dyan. Babaw na kaligayahan mo. Boss, gising ka na pala. Ang sweet niya ni Ma'am Vera, mag-usap pa. Abot sa labas ang boses yung dalawa. Are you listening to us? Maxim, kailan ka pa natuto makinig ng usapan ng iba? Boss, hindi ako nakikinig sa usapan yung dalawa. Sadyang malakas talagang boses niyo. Siguro ang mga langga mahihiya sa sobrang kaswitan yung dalawa, boss. Ayaw ko na nga sana magising eh. Gusto ko na lang matulog na lang ako habang buhay. Pero naisip ko may babae pala naghihintay sa akin sa pagising ko. Kawawa naman kapag iniwan ko. At alam ko iiyak lang yan. Wala nang dam yan ang gugulo sa buhay niya. Boss, mabuti pala naisip mo agad. Oo naman. Kasi naiingayan na ako sa tuwing papasok siya sa kwarto na to na hindi umiiyak. Tapos sasabihin niya, Damian, gising ka na please. I miss you na. Ibig sabihin, naririnig mo umiiyak ako? Oo naman. Ayoko lang imulat ang mga mata ko. Gusto ko lang marinig ang mga sasabihin mo sa akin. Pero may salita kang hindi binabanggit habang nakapikit ako. Niloloko mo ba talaga ako? Boss, nag-expect ka pa talagang sabihin sa'yo ni Ma'am Vera? Are you kidding me? Nope. Natatawang sad niya. Boss, ang sabi ni Lieutenant Sarmiento, nakasampa na ang kaso kay Harvey at binabasa sa korte ang mga case na nakasampa sa kanya. Ganun ba? Hindi ko hayaang makalabas ng kulungan ng lalaking yan. Kumuha ka ng magaling na abogado, Maxim. Sisiguraduhin ko, mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Sige, boss. Damian, huwag ka na muna masyadong magalit. Baka makasamahin sa kalusugan mo. Galing ka pa sa operation. Mahina pa katawan mo. Malakas na gamot ang tinurok sa akin, Vera, kaya gagaling ako agad. Huwag mo ako masyadong intindihin, baka ma-stress ka lang. Pero hindi mali sa aking mag-alala. Malayo to sa bituka. See, buhay ako, Vera, okay? Nothing to worry about. I'm just going to be fine. Nagugutom ako, Vera. Wait lang, ihanda akong pagkain mo. Salamat. Kumain ka na hanggat mainit pa. Kumain ka na ba? Pwede mo ako sabayan. Damian, may sasabihin sana ako. Ano yun? Yung dinukot ako ni Harvey. Kamuntikan niya na akong pagsamantalahan. Ihinalikan niya ang katawan ko. Naiiyak na sabi ko sa kanya. May nangyari ba sa inyo? Umiting ang panga niya. Wala. Kamuntikan lang dahil sinipa ko siya. Damian, natakot ako ng araw na yun. Ibang Harvey ang kaharap ko. Puno ng galit at inggit ang puso niya. Hindi ko lang lubos maisip na kaya niyang gawin sa akin yan. Dahil hindi naman siya ganyan. Kapag kaharap ko siya, ang bait-bait niya sa akin. Akala mo hindi makabasag pinggan. Pinapakita niya gentleman siya at malaki ang respeto sa akin. Alam mo, ang tao, pwedeng magpanggap na mabait. Kapag kaharap mo, okay ang pakikitungo sa'yo. Kapag nakatalikod ka, doon ka susunggaban na parang leon. Mabuti na lang, nalaman mo agad ang ugali ng lalaking yon. I'm sorry, Damian, kung hinusgahan ko ang pagkatao mo noon, simula pa lang. Akala ko masama ugali mo eh. Akala ko bad boy ka, pero nagkamali ako. May tattoo ka kasi sa braso. Porket may tattoo ako, masama na agad ang ugali ko. Vera, ang ugali ng tao, hindi yan binabase sa panlabas na anyo. Sa ugali yan tinitingnan. Kaya nga nagkamali ako, diba? I'm sorry. Okay na yun, pinapatawad na kita sa mga kasalanan mo sa akin. Pero may gusto ako marinig galing sa bibig mo mismo. Ano ba yun? Ang slow mo talaga. Hindi ka nakagandahan, ang slow pa ng isip mo. Ayoko magsalita. Di mo naman makuha ang ibig kong sabihin. Ano ba kasi yun, Damian? Never mind. Kakain lang ako. Nagutom ako, kausap ka. Ang hina ng isip mo. I love you, Damian. I love you, Damian Reyes. Mariin na sabi ko sa kanya. Sa wakas, sasabi ko na rin ang salitang yun. Walang takot at pangamba sa puso ko. What did you say? Hindi mo ba narinig? Te amo. Wow, mabuti naman alam mo ang ibig kong sabihin. So, tayo na ba?
boyfriend mo na ako at girlfriend na kita? Pwede ba wag muna? Dapat hindi mo na lang sinabi sa akin yan, Vera. Kung nag-aalinlangan ka. Nakakasakit ka naman ng damdamin eh. After all, after I save your life. Kasi, Para kang bata. Nasa tamang edad ka na, Vera. Hindi na tayo minor. wag ka na mainis sa akin. Sinong hindi may inis sa ugali mo? Ay, ewan ko si Vera. Oo na, Damian, handa na ako. Handa na ako pumasok sa buhay mo. Handa na ako sa lahat na pwedeng mangyari sa ating dalawa. Mahal na rin kita. Really? Oo naman. So tayo ng dalawa. Pwede na tayong mag-date? Pwede na kitang ipagmalaki sa buong mundo? Yes. Wow! Sa wakas, naging matapang ka ng aminin sa akin ang nararamdaman mo, Vera. So ano, CS natin dalawa. CS? Call sign. Pwedeng mahal, love, honey. Ano gusto mong tawagan nating dalawa? Pwede ba pangalan na lang natin? What? Kapag pangalan lang natin, hindi ako kinikilig doon. Lumapit ka nga sa akin. Love na lang ang tawagan nating dalawa, okay? I love you, Vera. Siya ang unang bumitaw pero hinalikan ko siya ulit. At ang tagal ng halikan naming dalawa. At nasasarapan ako sa halik niyang yun. Nako, rated as PG pala to. Napabulala sa sabi ni Jasper. Jasper, hindi ka ba marunong kumatok? Boss, bukas yung pintuan kaya pumasok na ako. Wala naman akong ibang nakita. Yun lang naman. What are you doing here? About sa finding case ni Harvey. Bakit? Anong meron sa case na yon, Jasper? 5 kasong sinampas sa kanya, boss. Kayo na lang ang hinihintay sa korte. Pakisabi, nagpapagaling lang ako at harapin ko siya. Noted, boss. Sige, boss. Ituloy niyo na yung kissing scene niyo. Enjoy! Nakangisi lang si Jasper. Natawa ako sa ekspresyon ng mukha ni Damian.